Bakit yung mga nagmamataas ay ibinababa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna, unang-una po si Rodney Intal, Jasmine De Los Reyes, and George Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, nung nakaraan po, pinag-usapan natin si Obadiah na manager ni Ahab. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay si Obadiah na propeta ng ating Diyos. So, tingnan po natin. Ito po yung ating timeline, no? The Kings and Prophets of Israel. So, si Obadiah po, makikita niyo po, yan, nabuhay siya ng mga 845 BC. Depende. So, pwedeng nagpropesiya siya sa panahon ni Jehoram. So, ito po yung possible, no? Panahon ni Jehoram. So, atras lang natin yung konti si Obadiah. Sa panahon ni Jehoram, nung ang Judah ay inaatake ng Philistines at ng iba pa nitong mga kaaway. So, possible din na si Obadiah ilagay natin dito. Tingnan natin. Yan, sa pagbagsak ng Judah. Kasi pareho po, yung istorya po na yan, pareho po yan na pinaliligiran yung Judah o yung Jerusalem ng mga kaaway. So yan po yung senaryo, no? Most likely nangyari po yan sa panahon ni Nebuchadnezzar nung pinaligiran yung Jerusalem, so mga 586 BC. Ang problema po kasi sa Obadiah, hindi mo makita kung saan siya dapat ilagay, no? Kasi hindi niya binanggit kung sino yung king during that time. So, ano po ba yung propesiya ni Obadiah? So, isipin niyo po, ganito po yung background, no? Yung Jerusalem pinaligiran ng mga kaaway. Tapos yung Edom, yung supposed to be nakakampi nila, tumulong sa kaaway at inatake din yung Jerusalem. Kaya po itong Obadiah, ito po ay propesiya laban sa Edom. So sabi po dito sa Obadiah chapter 1, pinakamaikling libro po ito o aklat sa buong Old Testament. Sabi po dito, the vision of Obadiah. This is what the sovereign Lord says about Edom. Dahil nga yung Edom, tumulong doon sa kaaway imbes na tulungan yung Judah o yung Jerusalem. Kaya merong propesiya laban sa Edom. So basahin ko lang po muna yung verse 3. Sabi dito, the pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rocks. So para po mas ma-imagine natin, yung mga Edomites po, dito po sila nakatira. Yan. Southern part po ng Judea or sa baba ng Judah. Yan. Ang sumako po sa Edom ay si Haring David. So simula sa time ni Haring David, under na ng Judea o ng Israel yung Edom. Ang problema po, nung ginera yung Jerusalem, yung Edom kumampi sa kaaway. Imbes na meron silang brotherhood. After all, yung Israel naman galing kay Jacob, yung Edom naman galing kay Esau na magkapatid. Okay? So ayan po yung background. So tingnan po natin muna sa mapa saan ito. Ayan, ganyan lang po. Again, pag titingin kayo ng mapa, tingnan nyo lang po itong Dead Sea. Tapos ito pong taas na to ay Sea of Galilee. So ayan po yan. Sea of Galilee, Dead Sea. So itong southern part po na ito, yan po yung Edom. Okay? So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, the pride of our hearts deceives us. Yung kahambugan, yung pagiging mapagmataas ng ating mga puso, yun po yung nandaraya sa atin. Ito po yung mga unang sinabi ni Yahweh sa Edom. The pride of your heart has deceived you. Bakit? Kasi nga, nakahanap sila ng oportunidad para traidorin yung Jerusalem o yung Judah. So sabi dito, the pride of your heart has deceived you. Feeling mo mas mataas ka na, feeling mo, kaya mo nang labanan yung Judah dahil nahanap ka ng opportunity, merong umaatake sa Judah. Tapos, pwede ka na magrebelde kasi po ang Edom ay under ng Judah for the longest time. Meron po silang kontrata.
na ituro ko na po sa inyo yung Suzerain Vassal Treaty. Yung Israel ang magproprotekta sa Edom, yung Edom magiging faithful sa Israel. Pero during this time, kumampi sila sa kaaway. So sabi dito, you who live in the clefts of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground? Sino makakatalo sa amin? Sino makapagpabagsak sa amin? Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. Ang Diyos mismo ang magbabagsak sa iyo. Now, during this time po kasi, imbis na tulungan nila yung Judah, inaano pa nila, hinahamak pa nila, pinagtatawanan pa nila. At pag merong mga lalabas na mga fugitives, huhulihin nila, papatayin nila, hahantingin nila, tapos isosurrender nila sa mga kaaway. So, they rejoice over the misery of Judah. Kaya sabi ng Diyos, ipaghihiganti ko yung Judah. Etong mga Edomites na to, yung yabang nila, yung pride nila ay, kumbaga, their own pride deceived them. Pangalawang katuraan po, our status in life is a false foundation. Pag tinanong niya po yung lugar o location ng Edom, parang ganito po yan. Nakita niyo po. Pag nasa Jordan po ito ngayon, ito po ay Petra. Now, ito po ay sakop ng Edom. So, makikita niyo po na mataas na lugar sila, bulubundukin, mahirap sakupin, no? Mahirap nasa mataas na lugar. Tapos kumbaga itinatago sila ng mga malalaking mga bato. So, sabi rito, kaya po pag binasa nyo yung Obadiah, you who live in the clefts of the rocks and make your home on the heights. Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down. Ibabagsak ko kayo. So yung nagmamataas, ibabagsak. So yung status po natin sa buhay mga kapatid, it is a false foundation. Minsan inisip natin na mataas na, malayo na yung narating natin, stable na tayo, marami na tayong ipon. Minsan umaasa tayo dun sa status natin sa buhay. Hindi natin alam. Hindi pala natin pwedeng tungtungan o sandigan yung narating natin sa buhay, yung status natin. So itong mga Idumeans during this time, yun yung reklamo sa kanila ng Panginoon. Na feeling nyo ang taas-taas nyo na, pero ibabagsak ko kayo. So our status in life is a false foundation. Wala po talaga tayong pundasyon. Ang pundasyon lang natin ay ating Diyos. Pag hindi si Lord ang pundasyon ng ating buhay, kahit ano pang sabihin natin na malayo na ang nating narating, matatag ang ating buhay, matatag ang ating pamilya, kung hindi ang Panginoon ang pundasyon, hindi po matibay at matatag yung ating buhay. Or maging yung ating bansa, kagaya ng mga Edomites. And number 3 po, rejoicing over the misfortune of others reveals our hearts. Kung tayo po ay may kaaway, no, and we rejoice over their misfortune, inihahayag lang nito kung anong klaseng puso meron tayo. Kasi minsan pag may kaaway tayo, no, wini-wish natin mga pangit na mangyari sa buhay nila. Parang yung mga Idumeans, no, ang wish nila talagang durugin. No? Talagang isipin nyo, winawasak yung Jerusalem, tapos itong mga Idumeans tuwan-tuwa pa sa pinagdadaanan ng Jerusalem o ng Judea. Tuwan-tuwa sila habang minamassacre yung kanilang supposed to be kapatid. Kasi po, Edom tsaka Israel, magkapatid yung ninuno nila eh. So they're rejoicing over the misfortune of their brothers or brother or sister country po sila. So sa atin rin po, wag na i-wish natin yung pangit sa ating mga kaaway. Actually, ang utos nga ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag may kaaway ka, i-bless mo sila. Ipag-pray mo yung maganda para sa kanila. Ipag-pray mo na pagpalain pa sila ng Panginoon o mapalapit sila sa Panginoon. Don't wish evil against them. You can pray for justice, no? Pero we don't wish for evil to happen na, magre-rejoice tayo kapag bumagsak sila or naging miserable ang kanilang mga buhay.
So paano po natin 'to isasabuhay mga kapatid? Basahin niyo po yung Obadiah, maikli lang po 'yun 'no, ta's makikita niyo po kung ano yung nilalaman ng propesiya ng Diyos laban sa Edom. So number 1 po, do not rejoice over the misfortune of others. Huwag po tayong magdiwang kapag yung mga kaaway natin kahit yung kinamumuhi natin tao ay nagdurusa, no? Kung yung kinaasaran nating tao ta's nakita mo nagdurusa, don't rejoice over that. That's not being Christ-like. Ang utos ng Panginoon, bless those who persecute you, panalangin mo yung mga umuusig sa'yo, at mas gusto mo pa nga, gumanda pa yung buhay nila. That's being Christ-like. That's being a true Christian. So do not rejoice over the misfortune of others. And pangalawa po, do not place your security in wealth and status. Para po yung mga Idumeans, no, during that time. So yung location nila, hindi matalo-talo, mapasok-pasok, parang yun yung feeling nila. Pero yung prophecy ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mag-alala kung ano yung ginawa dito sa Judah, yun din ang gagawin sa inyo. Aatakihin din kayo. At mamaya no, sa dive deeper natin, pag-uusapan natin bakit si Herodes galing sa Edom at siya yung naghari sa Israel. So pag-usapan natin yun mamaya sa dive deeper. So do not place your security in wealth and status, kasi nga naman pag tinignan mo yung status nila during that time, para silang nakalaya dun sa under kasi sila ng Judah. So parang feeling nila, okay, ayaw na namin sa inyo, no? Kakampi kami sa ibang bansa. So yung mga Idumeans, umasa na dun sa lakas nila, sa tatag nila. Pero alam niyo po, pag ang kaaway mo ay Diyos, no, sumasalungat ka sa Diyos, walang matatag. Hindi ka pwedeng mamuhay sa kasalanan at the same time sasabihin mo matatag ka. Magiging matatag lang tayo kung tayo ay nasa Panginoon. So do not place your security in wealth and status. Pwedeng mayaman ka, pwedeng maunlad ka, malayo narating. Pero alam niyo po, napaka-fragile nating mga tao. Ako nga sobrang natatakot nga ako pag lumalabas Kasi pag lumalabas ako, nagda-drive, kinikis ko na yung mga anak ko at sinasabi ko, ibalik ako ng Panginoon dito sa lugar na to, no, para maiyakap ko ulit yung mga anak ko. Kasi alam ko pag lumabas ka, isang mali mo lang sa kalsada, lalo na gabi, umuulan, isang mali mo lang, hindi ka naman, sobrang fragile natin Sobrang hina nating mga tao na pwede ka ma-aksidente anytime. And biyaya lang talaga ng Panginoon, no? Kaya every time na umuwi ako, tinitingnan ko yung mga anak ko na tulog na, Lord, thank you po, ibinalik niyo ako rito sa bahay namin. Kasi fragile talaga tayo Mahina talaga tayo, kahit anong yaman mo, kahit anong unlad mo, kahit anong health meron ka, pwedeng mawala sa yan in 1 second, no? Pwedeng bukas mawala sa iyo yung kalusugan mo. We are fragile. And pangatlo po, do not let pride deceive you into thinking you are strong. Huwag mong hayaan na yung pride natin o yung yabang natin, lokohin tayo at maisip natin na tayo malakas. Mga kapatid, di tayo malakas. Ang Diyos lang ang malakas, kaya tayo kumakapit sa Panginoon. Kasi pag feeling natin, malakas tayo, na-achieve natin yung mga na-achieve natin because of our own strength, of our own wisdom, because of our own ability, parang feeling natin independent na tayo nun. Di na natin kailangan si Lord. Kaya huwag nating isipin na we're strong. No, we are fragile. Napaka-marupok natin, napakahina natin. And we always have to depend on God. Hindi tayo pwedeng magmataas. Hindi natin pwedeng gayahin yung mga Edomites na feeling nila mas mataas na sila kaysa doon sa pinaglilingkuran nila. So do not let pride deceive you into thinking that you are strong. Now, para po sa ating discussion, why does understanding our fragility, yung pagiging marupok natin, mahihina natin, bakit pag naintindihan natin yon, that would keep us praying and relying on God. But the moment na magmataas tayo, feeling natin kaya na natin, hindi na tayo nagpe-pray, no? Isipin nyo, pag wala tayong problema, hindi na tayo nagpe-pray, no? Pero pag nagka-problema tayo, nakita natin yung kahinaan natin, todo panalangin tayo sa Panginoon. So, why does understanding our fragility keep us praying and relying on God? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin si Obadiah, yung prophecy ni Obadiah, yung Herodian dynasty, yung mga Herodes sa panahon ni Jesus, at pag-usapan natin yung prophecy ni Jesus.
Tapos meron po tayong 4 na tanong, sasagutin po natin yan sa dive deeper natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for reminding us how fragile and dependent we are. Forgive us for the pride that deceives our hearts and causes us to trust in ourselves, our wealth, or our status instead of you. Guard us from rejoicing when others suffer, and fill our hearts with compassion, humility, and love. Teach us to find our security in your grace rather than in the temporary things of this world. Help us to remember that our strength comes from you alone. Keep us humble, prayerful, and reliant on you each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.